Magandang araw po mga kasundo. Ito po si Kuya Bari. Naku, eto na naman at ako'y sinisipon. Kaya't pagpasensyahan nyo na po ang aking boses. Anyway, ito na po ang kwento. Magandang araw po sa inyong lahat. Ganon din sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon na walang sawang nakikinig sa inyong YouTube channel. Ako po si Isaac. Ang kwentong ibabahagi ko po ngayon ay isang istoryang may kaugnayan sa mga bertud ng iba't ibang aswang. Isang kwentong hango mismo sa tunay na karanasan ni Arcel, ang kaibigan ng aking tatay. Siya po ay isang bulag at noon pa nagnanais na makakita. Pakiwari niya kasi ay isa siyang bilanggo sa mundo. Yung pakiramdam na malaya siya, subalit napapaligiran ng dilim ang kanyang palibot. Ang dilim na iyon ang nagsisilbing pader o maihahalin tulad niya sa isang rehas. Saang sulok mang siya mapadpad, hindi siya nakakaramdam ng kalayaan. Madalas sumagi sa kanyang isipan ang pagpapatiwakal upang takasan ang buhay na ipinagkaloob sa kanya. Naniniwala siyang ang pagpapakamatay lamang ang tanging susi upang maibsan ang paghihirap niya sa daigdig. Paulit-ulit na maririnig sa kanyang bibig ang pagbubulas ng mga katagang, "Pagod na ako, gusto ko nang mamatay." Iniaasa niya lang kasi sa kanyang mga magulang ang kanyang buhay. Hindi niya maiwasan ang ma-stress sapagkat tumatanda na rin ang kanyang mga magulang. Gustuhin man niyang tumulong sa kanyang mga magulang pero hindi niya magawa-gawa ito dahil sa kanyang kapansanan. Palagi siyang mag-isa sa buhay at walang kaibigan na mapagsasabihan ng kanyang mga problema. Wala siyang kaalam-alam na ang katangiang iyon pala ang magsisilbing daan upang samantalahin ng mga nilalang ng dilim ang kanyang pagkatao. Kadalasan kasi, yung mga taong may puot, lungkot at iba pang negatibong enerhiya ay sila ang mabilis na nilalapitan ng demonyo. Isang araw, naiwan siyang mag-isa sa kanilang bahay. Ang nanay at tatay niya kasi ay may mahalagang pinuntahan. Nagpaalam sa kanya ang mga magulang niya na gagabihin sila sa kanilang pag-uwi. Pumayag naman si Arcel dahil mas gusto niya ang mapag-isa. Habang tahimik siyang nagmumuni-muni at nag-iisip ng kung ano-anong bagay, nakarinig siya ng mga nagkakalampagang gamit sa kanilang kusina. Palaging nangyayari ito sa tuwing mag-isa lamang si Arcel sa kanilang tahanan. Ang mga plato, kutsara at baso roon ay dinig na dinig niyang sunod-sunod na nagsisibagsakan. Hindi niya maiwasan ang magulat dahil sa hindi maipaliwanag na kaganapang iyon. Nasundan ang pangyayaring iyon ng nakapanghihilakbot na dagpo. May narinig siyang bumubulong-bulong sa kanyang tainga. Mga malalamig na bulong na parabang karga-karga ng hangin sa kanyang paligid. Naging dahilan ito sa pagtindigan ng kanyang mga balahibo, lalong-lalo na sa kanyang magkabilang braso. Parabang walang katapusan ang kalampagan sa kanilang bahay at huminto lamang ito nang may kumatok sa pintuan. "Sino yan?" tanong ni Arcel sa kumakatok. Hindi niya mapagtanto kung tao ba ang kumakatok sa pintuan, lalo pat hindi iyon umiimik. Ilang beses siyang nagtanong kung sino ang nasa labas, ngunit bigo siyang makatanggap ng tugon. Nag-umpisa lang maghinala si Arcel na mayroong masamang loob ang nasa likod ng pintuan. "Iho, makikiinom lamang ako ng tubig. Uhaw na uhaw kasi ako sa haba ng aking nilakbay." Nang marinig ni Arcel na isang babaeng matanda ang nagsalita, kung kaya't dali-dali siyang nagtungo sa pintuan ng kanilang bahay. Naging madali lamang sa kanya ang lahat dahil kabisado niya naman ang bawat sulok
o bahagi ng kanilang bahay. Hindi naman siya nag-isip ng masama sa matanda dahil ng mga oras na iyon ay tanghaling tapat pa lamang. Nang mabuksan ni Arcel ang pintuan, sinabi niya sa matanda na manatili muna roon at huwag aalis sapagkat kukuha lamang siya ng kanyang maiinom. Nang magtungo na si Arcel sa kusina, napasigaw siya sa sakit. Naapakan niya kasi ang bubog na nagmula sa nabasag na baso. Sa kabilang banda, narinig niya ang isang pusa na walang tigil sa pagngangaw-ngaw. Nalaman niya na ang pusa pala ang salarin sa mga nagbabagsakang mga gamit nila. Kahit mahapdi ang sugat sa paa, ipinagpatuloy pa rin ni Arcel ang pagkuha ng tubig at dinala niya iyon sa matanda. "Naku, dumudugo ang paa mo, iho. Anong nangyari dyan?" tanong ng matanda at agad niyang hinaplos ang sugat ni Arcel. Nabigla na lamang si Arcel nang biglang sipsipin ng matanda ang dugo na nagmumula sa kanyang sugat. Napaatras na lamang si Arcel at sinabi niya sa matanda na umalis na lang. Ngunit nagmatigas ang matanda. May inialok ito kay Arcel na isang bagay na makakatulong daw sa binata upang makakita na ito. "Arcel, kilala kita. Alam ko kung ano ang problema mo at kung ano ang makakatulong para malutas ang problema mo," wika ng matanda sa nakapanghihikayat na tono. Napaisip naman ng malalim si Arcel sa kung papaano nga ba nalaman ng matanda ang kanyang pangalan. Gayunpaman, dahil sa hindi tama at weirdong kilos at maging ang mga salaysay ng matanda ay kahinahinala, napilitan si Arcel na pagsarhan ang matanda ng pintuan. Kasunod nun ay ang sunod-sunod na nakarinig naman si Arcel ng mga bumubulong sa kanya. Isang malamig na himig na parabang ginagambala siya. Ang matanda naman na nasa labas ay tumatawa. Humahalakhak ito habang naglalakad ito papalayo. Dinig na dinig ni Arcel ang halakhak ng matanda kahit pa nasa malayo na ito. Hindi mawari niya kung bakit nangyayari sa kanya ang mga kababalaghang iyon. Tinakpan niya ang kanyang mga tenga gamit ang kanyang mga kamay. Hindi siya mapakali at nabalot ng kuryosidad ang buong sistema ng kanyang katawan. Napapaisip siya kung ano kaya ang bagay na tinutukoy ng matanda. Nagkaroon tuloy siya ng kuryosidad kung may pag-asa pa ba na makakita siyang muli. Magdamag na hindi na nawala sa kanyang isipan ang sinabi ng matanda hanggang sa tuluyan ng gumabi pero hindi pa rin nakakauwi ang mga magulang ni Arcel. Kinakabahan na si Arcel ng mga sandaling iyon dahil may naririnig siyang mga kaluskos sa labas ng kanilang bahay. Para bang may mga hindi maipaliwanag na nilalang ang tila nagmamasid sa kanya. Nararamdaman niyang parang may nakatingin sa kanya kahit pa na siya ay naroon sa loob ng kanyang kwarto. Nang biglang bumilis sa pagkabog ang dibdib ni Arcel nang marinig niya muli ang boses ng matanda na nasa labas. Pinagpawisan ng malamig si Arcel bunsod ng kanyang matinding kaba. Muling sinabi ng matanda na tutulungan nito si Arcel na makakitang muli. Dahil doon, nag-isip si Arcel. Nainganyo siya na alamin. Buong akala niya kasi ay walang masamang mangyayari kapag sinubukan niya ang gustong mangyari ng matandang iyon. Kaya't dahan-dahang inihakbang ni Arcel ang kanyang mga paa patungo sa pintuan at pagkatapos pinagbuksan niya ng pinto ang matanda. Pinapasok niya rin sa loob ang matanda upang masinsinan silang makapag-usap. "Hindi kita kilala.
Hindi ko alam kung anong klaseng tao ka. Pero kung may kakayahan kang gamutin ang pagiging bulag ko, gawin mo na. Ngayon din. Usal ni Arcel sa matanda. Bakas sa ekspresyon ng mukha ng binata na talagang gustong-gusto niya na makakita na. Wala akong kakayahang gamutin ang pagiging bulag mo. Pero itong mga bertud na meron ako, sila ang may kakayahang gamutin ka. Bibigyan ka ng mga ito ng masaganang kalakasan, lalong-lalo na kung aalagaan mo sila. Napalunok si Arcel ng laway sa kanyang narinig. Napatanong siya sa matanda kung ano nga ba ang mga bertud na tinutukoy nito at saan ito nagmula. Ito ay mga bertud na nagmula sa iba't ibang mga aswang. Mayroon akong bertud ng mga gabunan, bertud ng amaranhig, mga bertud galing sa manananggal, at higit sa lahat ay ang mga bertud ng demonyo. Lahat ng bertud na ito ay nagmula sa mga nilalang ng dilim. Sa oras na mapunta ito sa iyo, mapunta ang mga bertud na ito, gagaling ka sa pagiging isang bulag kapalit ang pagiging alagad mo ng mga dyablo. Sa oras na mapunta sa iyo ang bertud na ito, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban lamang sa demonyo. Sapagkat sa oras na sumamba ka sa iba, ang mga trabungkong ito ay isa-isang mawawala ng bisa at ang iyong buhay ay hindi na tatagal ng 5 taon. Mahabang salaysayin ng matanda. Dahan-dahan niyang inalis ang lubid na nakatali sa kanyang baywang at doon ay tumambad ang iba't ibang klase ng bato na may iba't ibang kulay, hugis at laki. Hindi man kita ni Arcel ang iba't ibang trabungko, batid niyang nagsasabi ng katotohanan ang matanda. Kahit pa alam niya na may kapalit sa oras na mapunta sa kanya ang mga bertud, buong puso niya pa ring tinanggap ang mga ito. Wala kasi siyang ibang hangad kung hindi ay ang makakita. Ayon pa sa matanda, may mga katulad din siya na nasa iba't ibang panig ng mundo. Layunin daw ng mga kagaya nila ay ang tumulong sa mga nangangailangan. At si Arcel nga ang nakikita niyang higit na mas kailangan ang mga bertud. Ang matandang ito ay maihahalin tulad sa mga sinaunang babaylan o mga ermitanyo. Ang kaibahan lamang, sila ay sumasamba sa dyablo. Dagdag pa nito, masyado na raw siyang matanda at nagnanais ng magpahinga. Pagod na raw ito kaya nais na nitong ipasa kay Arcel ang mga taglay niyang bertud. Dahil buong tinanggap ni Arcel ang alok ng matanda, ipinasa sa kanya ang mga pambihirang bertud. Ibinigay ng matanda ang mga bato na nakapalibot sa kanyang baywang. Pagkatapos, hinawakan niya ang panga ni Arcel at inutusang ngumanga ang binata. Sa tagpong iyon, ngumanga rin ang matanda. Isang maitim na usok ang lumabas sa bibig ng matanda at pumasok ang usok na iyon sa bibig ni Arcel, papasok sa kanyang katawan. Habang nagaganap ang pagsasalin, lumakas ang hangin sa paligid. Biglang bumigat ang enerhiya sa paligid habang si Arcel ay nagsusumigaw. Ang mga bertud na nagmumula sa katawan ng matanda ay bukod pa roon sa mga bertud na ginawang sinturon. Sa tuwing kailangan kasi ng may-ari ang isang bertud, lululukin lang niya iyon upang ganap na maging mabisa ang bertud. Nang matapos ang isinasagawang pagsasalin, pumaya rin ang paligid. Kapwa nawala ng malay si Arcel
ganun din ang matanda. Noong idilat ni Arcel ang kanyang mga mata, dahan-dahan niyang naaaninag ang paligid. Kasunod sa pagkakaroon niya ng paningin ay ang pagguhit ng kanyang ngiti sa kanyang labi. Nang itinuon niya ang kanyang paningin sa matanda, nakita niyang nakahandusay ito sa sahig, nanghihina at naghihingalo na. Kalaunan, may tumulong luha sa mata ng matanda bago ito binawian ng buhay. Walang mapagsidlan ang tuwang nararamdaman ni Arcel matapos niyang makita ang kanyang paligid. Wari bang naging malaya na siya mula sa kanyang pagkakabilanggo sa dilim. Maya-maya lamang narinig niyang tinatawag siya ng kanyang nanay at tatay. Pahiwatig lamang na nakauwi na ang mga ito. Nang buksan ni Arcel ang pintuan, nasilayan niya sa unang pagkakataon ang mukha ng kanyang mga magulang. Pero parang hindi masaya ang mga mukha nito. Walang emosyon na mababaka sa mukha ng kanyang nanay at tatay. Niyakap ni Arcel ang kanyang magulang pero nakapagtataka na tumagos lamang ang kanyang mga bisig sa figura ng kanyang nanay at tatay. Napag-alaman niyang hindi pala katawang lupa ng kanyang mga magulang ang kanyang nakita. Bagkus, nakikita niya ang kaluluwa ng kanyang nanay at tatay. Ibig sabihin, may nangyaring masama sa kanyang mga magulang. Tumulo ang mga taksil na luha ni Arcel sa kanyang mga mapupungay na mga mata. Muli niyang hinanap ang imahe ng kanyang nanay at tatay, ngunit tuluyan ng humalo sa hangin ang imahe ng mga iyon. Nang gabi ring iyon, nabalitaan ni Arcel ang pagkamatay ng kanyang magulang. Ayon sa mga bali-balita, nabiktima raw ng aswang ang kanyang nanay at tatay dahil bakas sa mga bangkay nila ang mahahabang kalmot, mga agat ng hindi ordinaryong hayop at wala na ang mga lamang loob ng mga bangkay. Nag-init ang ulo ni Arcel. Ganun na lamang ang nararamdaman niyang pagkamuhi sa mga aswang. Nang makita niya ang naging kalagayan ng kanyang mga magulang, tanging puot lamang ang namutawi sa dibdib ni Arcel. Hindi niya inaasahan na hindi lang pala ang paningin niya ang nagbukas, maging ang ika-6 niyang pandama ay nagbukas din pala. Dahil sa mga bertud na ibinigay sa kanya, nabuksan ang kanyang third eye. Kaya hindi lamang aswang ang nakikita ni Arcel, maging ang mga multo, masasamang anino, demonyo at iba pang nilalang ng dilim ay nakikita niya rin. Noong una, nahirapan siya sapagkat hindi niya matukoy kung sino ang mga patay sa buhay. Halos wala kasing pinagkakaiba ang mga buhay na tao sa imahe ng mga kaluluwang nakikita niya. Umakto na lamang si Arcel na kagaya ng mga ordinaryong tao. Buong akala niya magiging maayos na ang lahat sa oras na makakita siya, ngunit hindi niya lubos akalaing mas magdurusa pa pala siya. Ganun pa man, ginamit niya ang regalong iyon mula sa isang matandang ermitanyo upang ipaghiganti ang kanyang magulang. Lahat ng mga taong naiengkanto ay tinutulungan ni Arcel. Nagagawa niyang talunin ang mga sakit na likha ng mga kapre, tikbalang, nuno at marami pang iba. Dahil iyon sa iba't ibang bertud na mayroon si Arcel. Lahat na nagkakasakit sa kanilang lugar ay si Arcel ang nagsisilbing manggagamot. Ginamit niya sa kabutihan ang kanyang mga nakuhang bertud. Naging mahusay siyang isang albularyo. Nakalimutan niya rin ang sinabi ng matanda na sa oras na mapasa kanya ang mga bertud ng iba't ibang aswang, nangangahulugan lamang na dapat ay maging alagad siya ng dyablo.
na kinakailangang gumawa si Arcel ng kasamaan at hindi kabutihan. Dahil sa pangyayaring iyon, gabi-gabing dinudumog si Arcel ng mga aswang sa kanyang bahay. Nagkaroon ng pagkamuhi sa kanya ang mga nilalang ng dilim. Dumating sa punto, habang abala si Arcel sa pagdarasal sa harap ng maliit na altar niyang nasa kanilang bahay, may negatibong enerhiya siyang narinig. Waring sinusubok ng mga elementong iyon ang kanyang pananampalataya. Naulinigan niyang may tumatawa habang sinasambit niya ang isang banal na dasal. Layon ng nilalang na iyon na guluhin si Arcel sa isinasagawa niyang panalangin. Kahit ganoon, minainam pa rin niya ang manatiling nakapikit habang ipinagpapatuloy ang kanyang pagdarasal. Maya-maya lamang, isa-isang namatay ang apoy sa bawat kandilang sinindihan niya. Marahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at ang tanging nakikita niya ng mga sandaling iyon ay ang walang humpay na pagliliparan ng mga kurtina sa bawat bintana ng kanilang bahay. Paikot na inilibot ni Arcel ang kanyang tingin sa loob ng kanilang bahay. Ang mga pintuan ng aparador ay salitang nagbubukas at nagsasara ng kusa. Nakapanghihilakbot ang bawat sandali, ngunit nanatiling matatag ang loob ni Arcel. Hindi siya nagpatinag sa gitna ng paniniil ng nilalang na iyon na hindi niya matukoy. Alam kong kampon ka ng demonyo, kaya sinusubukan mo ako, no? Kahit anong gawin niyo, hindi niyo ako malilinlang. Sigaw ni Arcel na lalo pang ikinabigat ng puwersa sa paligid. May naaninag siyang anino na mayroong sungay at nagpalipat-lipat ang nilalang na iyon sa lahat ng kwarto sa bahay ni na Arcel. Pilit hinukuli ni Arcel ang imahe ng anino, pero isa lang ang pagkakalarawan niya roon. Iyon ay ang nilalang ng mga dyablo. Ang sirang radyo na nakapatong sa itaas ng aparador ay biglang tumunog. Sobrang laki ng pagtataka ng binata, lalo na't alam niyang matagal nang sira ang radyong iyon. Pakiwari niya ay sinaniban ng masamang espiritu ang radyo. Hindi malinaw kasi ang tugtog na lumalabas doon. Basag ang tinig. Maya-maya ay may maririnig na sigaw na nasundan pa ng isang malakas na paghalakhak. Kung titignan ng radyo ay parang mukha itong nalipasan na ng panahon at nakatitig kay Arcel. Kusa itong nagsalita kahit wala namang baterya. Ang maingay at basag nitong tunog ay napalitan ng malamig na tinig na naging mitya upang panindigan na naman ng balahibo si Arcel. Gumalaw ang radyo at pansamantala itong lumutang sa ere na pahiwatig lamang na may sa demonyo ito. Kinokontrol ng dyablo ang bagay na iyon upang takutin ang binata. Pagkatapos ay bumagsak ang radyo sa sahig na naging dahilan upang masira ito. Kahit tinutudyo na si Arcel ng mga demonyong may galit sa kanya, ay naging matapang pa rin siya. Napagpasyahan niyang ipagpatuloy ang naudlot niyang pagdarasal. Muli niyang sinindihan ang mga kandilang namatay. Nang muling nagkaroon ng apoy ang bawat kandila, binaybay muli ng labi ni Arcel ang isang panalangin. Muli na naman siyang pinatitigil ng mga nilalang, pero malakas ang pananampalataya ni Arcel. Anuman ang gawing pang-aabala ng mga dyablo sa paligid ay hindi siya nagapi. Kahit sobrang lakas pa ng hangin, hindi pa rin namamatay ang kandila. Isang gabi, habang tahimik na natutulog na siya, ay nakarinig siya ng mga nakakatakot na huni sa labas ng kanyang bahay. May lagabog din siyang narinig sa kanilang bubong. Madalas ding may umaaligid-aligid na mga malalaking itim na aso sa kanyang bahay tuwing gabi.
Ngunit imbis na matakot sa mga nilalang na iyon, mas nagagalit lamang siya. Bumabalik kasi sa kanyang alaala ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Sa tuwing nakikita niya ang mga aswang, ay paghihiganti lamang ang pumapasok sa kanyang isipan. Mula nga sa kanyang pagkakahiga ay bumangon siya. Hinigpitan niya ang pagkakatali ng sinturon ng mga bertud sa kanyang baywang. Pagkatapos, kinuha ni Arcel ang kanyang matalas na sundang na magsisilbi niya ring pananggalang laban sa mga mapanghasik na aswang. Hindi na niya hinintay pa na makapasok sa loob ng kanyang bahay ang mga aswang. Bagkus, kusa siyang lumabas at hinamon ang mga nilalang na iyon. Kung talagang matapang kayo, magharap tayo. Hindi yung puro lang kayo pananakot. Singhal ni Arcel kasunod sa paglundag ng itim na nilalang sa kanyang pwesto. Tinamaan siya ng mahahabang kuko nito sa kanyang pisngi. Ngunit kumunat lamang ang balat ni Arcel. Tumalbog lamang ang kuko ng aswang sa kanyang pisngi. Sobrang liksirin ng kanyang galaw, kaya nahirapan ang mga nilalang na talunin siya. Sunod-sunod ang naging pag-atake ng mga ito sa kanya, ngunit ni isa ay walang nagtagumpay na talunin si Arcel. Natakot bigla ang mga aswang sa pambihirang galaw ng binata. Nagsipag-atrasan ang karamihan sa kanila at ang iba naman ay tuluyan ng tumakas palayo sa takot na mapatay sila. Nagsipagtakasan na ang ibang aswang maliban lamang sa isa na matapang nananatili. Lumundag ito patungo sa direksyon ni Arcel at inalaya nito ang binata ng sunod-sunod na pagkalmot. Ngunit bawat kalmot niya ay nasasalag lamang ng itak na hawak ni Arcel. Sa lakas ng atake ng aswang na iyon, nabitiwan ni Arcel ang dala niyang itak. Ipinansalag niya na lamang ang kanyang braso. Nakapagtataka dahil ang kanyang braso ay hindi man lang tinablan ng kuko ng aswang. Para bang kumunat din ang balat sa kanyang braso. Hinala ni Arcel ay dahil ito sa mga bertud na mayroon siya. Noong magkaroon ng tamang pagkakataon, pinulot ulit ni Arcel ang kanyang itak at walang pag-aalinlangan niyang pinagtataga ng sunod-sunod ang nilalang. Ngunit imbes na manghina ito, ay mas lalo pa itong nagalit at lumakas. Tinamaan si Arcel ng malakas na suntok ng aswang na ikinatalsik niya sa isang malaking puno. Dudukutin na sana nito ang lamang loob ng binata. Mabuti na lamang dahil biglang nagkaroon ng tiyempo si Arcel. Nagawa niyang tusukin ang mata ng nilalang gamit ang kanyang dalawang daliri. Umangil ng napakalakas ang aswang at nabitiwan nito si Arcel. Habang iniinda ng nilalang ang sakit, agad na pinulot ni Arcel ang itak at makailang beses niyang pinagsasaksak sa likod ang aswang. Tumagos ang pagkakabaon ng itak sa dibdib ng aswang. Dahil doon, nalagutan ng hininga ang nilalang. Maya-maya'y nagpalit ng anyo ito at naging isang tao ito. Malaki ang pasasalamat ni Arcel sa Diyos dahil napagtagumpayan niya ang mga hamong iyon sa kanyang buhay. Hindi niya maiwasang manalig sa Diyos kaya habang tumatagal, nawawala ang bisa ng kanyang mga bertud. Napapansin niya rin na ang kanyang kakayahan sa panggagamot ay unti-unti nang nawawala. Ang kanyang mata naman ay dahan-dahan na ring dumidilim at bumabalik na sa dati. Hindi nagtagal, isinuka ni Arcel ang mga bertud na isinalin sa kanya ng nakilala niyang matanda. At tuluyang nangang nagdilim ang kanyang tingin hanggang sa bumalik na sa dati ang pagiging bulag niya.
Kahit ganun pa man, hindi pinigilan ni Arcel ang manampalataya pa rin sa kinikilala niyang Panginoon. Dahil sa pangyayaring iyon, napansin niyang nilubayan siya ng mga masasamang enerhiya sa kanyang paligid. Wala na ring mga aswang ang gumagambala sa kanya. Ang mga trabungko ni Arcel na wala ng bisa ay inilibing niya sa isang malaking hukay. Wala na siyang balak pa na gamitin iyon sapagkat galing naman ang mga bertud ng mga aswang sa masasama. Mas nanaising pa raw niyang maging isang bulag kaysa ang makakita, ngunit puno naman ng suliranin. Nakontento na lamang ang binata sa buhay na ipinagkaloob sa kanya ng may kapal. Bulag man siya, pero mas nagkaroon siya ng kaliwanagan sa buhay. Nabatid niyang higit na mas epektibo ang panalangin laban sa mga masasamang gawi na umuusbong dito sa mundong ating ginagalawan. Mas makapangyarihan pa rin ang salita ng Diyos at walang kahit na anong mutya ang makakatumbas nito. Hanggat bukas ang ating mga puso para sa Panginoon, mananatili tayong sa Kanya. Sa ganitong paraan, walang masamang elemento ang makakaangkin sa atin. Kuya Barry, dito ko na po tatapusin ang aking kwento at sana'y maitampok mo rin ito sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Isaac. At ito naman po ang ating pangalawang kwento para sa araw na ito. Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kasundo. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Meldin. Ang edad ko po ay 37 na at nakatira dito sa lalawigan ng Bulacan. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang isang karanasan ng aking ama at ng kapatid na babae na si Ate Hana nang minsang magbakasyon sila. Naganap ang pangyayaring ito taong 1989 doon sa lugar ng Mindanao. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar kung saan po naganap ang pangyayari mga kasundo bilang respeto na rin po sa mga taong naninirahan doon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagbabakasyon ang aking mga magulang sa probinsya ng aking ama sa Mindanao. Kaunting description lang po sa baryong kung saang nakatira ang mga magulang ng aking ama. Ang bahay po nila ay nasa liblib na baryo na po. Mayroong palayan ding silang pag-aari at may mga alagang kalabaw ang aking ama na pinapaalagaan niya sa kanyang mga kapatid habang nasa Maynila pa po siya. Ang aking kapatid naman po na si Ate Hana ay talagang nawiwili po noong makarating siya sa lugar ng aking ama. Kaya kapag nagpapastol po ng kalabaw ang aking ama tuwing madaling araw ay maagang gumigising si ate para sumama dito. Noong una ay ayaw pumayag ng aking ina at ng aking ama dahil baka raw mapaano si Ate Hana sa daanan. Lalo na't madaling araw pa lang at baka mamaya ay may matapakang ahas ito o kaya ay may makasalubong silang mga mababangis na hayop sa daanan. May dadaanan po kasi silang talahiban mga kasundo bago makarating sa palayan kung saan magpapastol ang aking ama. Hay naku, hayaan mo na lang yung anak mo, Emily. Napakatigas talaga ng ulo niyan. Gustong gusto talagang sumamay. Panimula ng aking ama. Aba, teka Lucas, mamaya kung mapaano yung anak natin sa daanan, baka makaligtaan mo kapag naging abala ka na sa mga pagpapastol mo. Mabuti kung iisang kalabaw lang yung dadalhin mo. Reklamo ng aking ina.
Dahil sa spoiled po ang aking kapatid sa aking ama, kung kaya wala nang nagawa pa ang aking ina kung hindi ang payagan na lang itong sumama na magpastol ng mga kalabaw. Ngunit kabilin-bilinan ng aking ina na wag ilalayo ng aking ama si Ate Hana sa kanyang tabi. Tumango lang naman ang aking ama, kaya nang marinig iyon ni ate ay nagpatalon-talon siya sa tuwa at napayakap pa sa aking ama. Siya nga po pala, itong mga panahong ito ay 11 taong gulang pa lang po ang aking kapatid. At makatatay po talaga ito, kung saan pupunta ang aming ama ay palagi itong nakasunod. Isang araw, pasado 3:00 na ng madaling araw nang gumising ang aking ama para magkape at maghanda na para sa pagpapastol ng mga kalabaw. Gising na rin ang aking lola ng mga oras na iyon dahil maghahanda rin ito para pakainin ang mga pato at itik doon sa likuran ng bahay. Ayon pa sa kwento ng aking ama, habang nagkakape umano siya nang biglang nakarinig siya ng tunog ng wakwak sa paligid. Kaya napatingin siya sa may balkonahe at nagwikang, "Uy, umuwi ka na! Umuwi ka na sa inyo! Ano, wala ka bang nabiktima kaya inuumaga ka na?" Narinig niyang unti-unting umanong humina ang huni ng wakwak. Pagkatapos ay may nasipat siyang kakaibang manok na kasing laki umano ng pabo at nagbabaga ang mga mata sa dilim. Napakunot noo ang aking ama at tinitigan niyang mabuti ang manok na kanyang nakita dahil baka namamalikmata lang siya. "Nay, may alaga ba kayong pabo dito?" tanong ng aking ama kay Lola Biseng. "Ito talagang si Lucas oh. Mag-iisang linggo ka nang nagbabakasyon dito sa atin eh. Hindi mo pa ba alam o at di mo kabisado kung ano yung mga alagang hayop natin?" Balik na tanong ni Lola Biseng sa aking ama. Hindi naman po sa ganun, Nay. Pero may nakita po kasi akong pabo dito malapit sa harapan ng bahay niyo. Sagot ng aking ama dito. Napakunot noon naman si Lola at nagmamadaling lumapit sa aking ama para makasigurado kung ano ang sinasabi nito at nagsasabi ba ng totoo ang aking ama. Ayon kay Lola, nang tuluyan na siyang makalapit sa aking ama, ay nanindig ang kanyang mga balahibo dahil sa kitang-kita niya ang napakalaking manok na nakatingin sa gawin nila. Kaya bago pa man mahipnotismo ng nilalang ang aking ama, ay kaagad itong hinampas ni Lola sa bato. Anya pa, para umanong naalipungatan ng aking ama nang hampasin siya ni Lola. At noong tignan niya ulit kung saan nakapwesto ang manok, ay bigla na lang iyong nawala, kasabay sa malakas na paghuni ng wakwak. "Aswang ang nakita mo, anak. Kahit kailan ay hindi pa tayo nakapag-alaga ng pabo," wika ni Lola at may inusal itong orasyon sa aking ama at iniihip iyon sa ulo nito. Pantanggal umano iyon ng marka ng aswang kung sakali mang namarkahan ang aking ama. Ayon din kay Lola, marahil nalaman umano ng mga aswang na may bagong salta sa kanilang baryo, kaya pinararamdaman nito ang aking ama. Ayon pa sa kanya, mabango raw po kasi sa mga aswang ang bagong salta sa probinsya, o kaya
ay kung matagal ka nang nawala sa baryong iyon tapos bigla kang magbabakasyon. Matapos ang pangyayari ay binaliwala ng aking ama na parabang walang nakitang kakaiba noong madaling araw na iyon. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Isang araw, kasalukuyang nagpapastol ang aking ama at si Ate Hana ng mga kalabaw sa may palayan. Nang sa di inaasahan ay bigla na lang nakarinig ang aking ama ng mahihinang huni ng wakwak. Anya pa, sobrang nakakapanindig balahibo ang narinig niyang huni ng wakwak na parabang bumubulong na lang iyon sa kanyang tainga. Kaya naman, mabilis na kinarga ng aking ama si Ate Hana at walang pag-aatubiling nagmamadali ng maglakad pauwi ng bahay. Lintik na aswang ka. Mag-aalas 4 na ng madaling araw nang aaswang ka pa rin. Nagmamatabang na wika ng aking ama sa sarili. Ngunit ang nasa kaloob-looban niya ay takot na umano siya. Pero nilalakasan na lang niya ang kanyang loob dahil sa kasama niya ang aking kapatid ng mga oras na iyon. Habang naglalakad ang aking ama ay naramdaman niyang kumakaluskos ang mga dahon sa gilid ng daanan. Kasabay noon ang mahihinang huni ng wakwak, kung kaya mas minadali pa niya ang kanyang paglalakad para makarating kaagad sa kanilang bahay. Pakiramdam kasi ng aking ama ng mga sandaling iyon ay nakalutang na lang ang kanyang mga paa at hindi na tumatapak sa lupa sa kadahilanang sobrang bilis na ang kanyang paglalakad hanggang sa tuluyan na siyang tumakbo buhat-buhat ang kapatid ko. Ilang sandali lang ay bigla na lamang siyang napahinto sa pagtakbo nang makarinig siyang ng isang pagaspas ng pakpak sa itaas niya. At may naamoy rin siyang kakaibang mabaho na animoy ipot ng manok. At noong tumingala siya ay nanlaki ang kanyang mga mata at napaatras dahil sa may nakikita siyang napakalaking ibon na lumilipad sa itaas at pabulusok sa kinaroroonan niya. Kaya agad tumakbo ang aking ama papasok sa talahiban para hindi siya makapitan ng aswang na humahabol sa kanila. "Kumapit ka lang anak ha, huwag kang bumitaw kay tatay," wika ng aking ama kay ate habang karga-karga niya ito. Mabuti na lang at nakapasok kaagad siya sa talahiban bago pa siya kamuntikang maabot ng aswang. Noong nasa talahiban na ang aking ama ay tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagtakbo. Sugat-sugat ang kanyang kamay at braso dahil sa matalas na talahib. Habang binabaybay niya ang gilid ng daanan sa mga talahiban at malalaking puno para hindi siya malito at mawala papunta sa bahay. Nasipat pa ng aking ama ang aswang na lumilipad sa itaas ng mga punong kahoy at hindi makalapit sa kanya. Kung hindi niyo po kasing itatanong mga kasundo, matagal-tagal na rin po kasing hindi nakauwi ang aking ama sa kanyang probinsya, kung kaya marami na ang nagbago sa kanilang lugar. Maya-maya'y bigla siyang dinagit ng aswang mula sa itaas, ngunit mabilis ang kanyang pagkilos. Bigla siyang yumuko at sa talahib tumama ang aswang.
Kaya ito'y napahiyaw ng napakalakas at pumagaspas papalayo, papaitaas. Takot na takot si Ate Hana nung mga oras na iyon. Ngunit malakas ang kanyang loob dahil alam niyang kasama niya ang aking ama. Makalipas ang ilang minuto ay tuluyan nang nakarating ang aking ama sa kanilang bahay. Kaya sa bungad pa lang ng bakuran ay nagsisigaw na siya at humingi ng tulong. "Inay, hinahabol kami ng aswang!" Sigaw ng aking ama. Sakto namang gising na ang mga taong nasa loob kaya kumuha kaagad ng baril de bomba ang kapatid ng aking ama at pinaputukan ang malaking ibong papalapit sa aking ama. Noong matamaan ang nilalang ay umangil na naman ito ng napakalakas bago lumipad na papalayo. Kaagad namang pinapasok siya sa loob ng bahay. Sugat-sugat ang mga paa ng aking ama nang tingnan niya iyon. Dahil sa tumama iyon sa mga tinik ng kahoy at mga nakausling bato. Ngunit kahit ganun pa man ay hindi niya ininda ang sakit na nararamdaman niya. Makatakas lang sila doon sa nilalang. Matapos po ang pangyayaring iyon, Kuya Bari, ay hindi na nagpapastol pa ang aking ama ng madaling araw. Hindi bali na daw na tanghaliin pa siya sa trabaho. Wag lang makasagupa ulit ang aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking email. Gumagalang, Meldin. Magandang araw po mga kasundo. Ngayon po ay meron po tayong guest narrator sa ating channel. So walang iba po ito si Sir Vong Caballero ng Kaba Horror Podcast. Nang pumalo sa 7:00 ang oras sa rilong pambisig na suot ni Renz, ay mabilis niyang binitbit ang bag at pumara ng tricycle upang magpahatid sa terminal ng jeep. Umuwi siya sa probinsyang kinalakihan dahil nag-aya ang mga kaklase noong high school na magkaroon sila ng reunion. Nakatulog siya ng matagal dahil marami rin ang nainom niya at halos madaling araw na silang natapos sa party. Pagbaba sa tricycle ay mabilis niya nang inabot ang bayad nito. Nakita niya ang maraming tao na naghihintay sa pilahan. "Boss, makakapaghintay ka ba? Ang tagal makabalik ng jeep. Last trip na to kung sakali." Ani ng dispatcher sa kanya. "Sige lang po. Buti nga nakaabot pa ako." Habang nakatayo at hinagod ng tingin ni Renz ang mga naghihintay ron. 12 lahat ang mga pasahero na pawang naghihintay katulad niya. Hindi na kasi siya pwede na hindi makauwi ngayon dahil bukas ay maaga ang pasok niya sa trabaho. Buti na lamang ay tumawag ang asawa niya kaya nagising siya. Tinatanong nito kung nasan na siya. Ilang sandali pa ay dumating na ang isang pampasaherong jeep. Naguunahan ang lahat na makapasok sa loob. Buti na lamang ay sakto silang lahat kaya walang may iwan. Habang nasa biyahe ay sinasariwa ni Renz sa isip ang mga naganap noong reunion nila. Muli niyang nasilayan ang ultimate crush niya na si Laika. Hindi pa rin ito nagbabago hanggang ngayon. Maganda pa rin at hindi nakakasawang titigan ang maamong mukha nito. Mailap ito, tahimik, ngunit palangiti.
Dangan nga lamang at binasted siya nito noong niligawan niya ito nung high school sila. Kaibigan lang kasi ang turing nito sa kanya. Biglang napadilat si Renz nang kumaldag ang jeep na sinasakyan. Nauntog pa ang likod ng ulo niya at napangiwi siya. Pagdilat ng mga mata ay sumalubong sa kanya na halos magkandabali-bali ang leeg ng mga pasahero kakasilip sa unahang bahagi ng jeep. Mabilis kasing bumaba ang driver at iniangat ang hood sa harapan ng jeep. Ang malas naman, nasiraan pa yata. Bulong ng isang lalaki na may katabaan. Naka-headset ito at nakapatong ang bag sa kandungan. Nagbulungan din ang mga naron. Naagaw ng pansin ni Renz ang may katandaan na lalaki na tila nababalisa. Ikinukuskus nito ang dalawang palad at iniuugoy nito ang isang tuhod. "Tatang, okay lang po ba kayo?" Nag-aalalang tanong niya. Sumulyap ito sa gawi niya. Hindi ito sumasagot at nananatiling nakatitig sa labas. Tila may kinatatakutan ito ron. Sinundan niya ang tinitingnan nito sa labas. Madilim na sa paligid at maraming punong kahoy. Malubak din ang kalsada. Hindi niya mawari kung nasang lugar na ba sila. "Dito muna kayo. Hahanap lang ako ng talyer kung mayroon dito dahil nasiraan tayo," sabi ng driver. "Kailangan niyo po ba ng kasama, Manong?" Tanong ng isang lalaki na sa tansya niya ay nasa edad 40 na. Ayaw na sana ng driver, ngunit nagpumilit ang lalaki na sasamahan ito. Lubhang mapanganib na nag-iisa ito, lalo at masukal ang lugar kung saan sila nasiraan. Nagkanya-kanya ang mga pasahero. Ang iba ay nakikinig ng music sa cellphone. Ang iba ay naglaro na lamang at ang iba ay nakapikit habang naghihintay. Walang ano-ano'y biglang humagulgol ang matanda na nasa tabi ni Renz. Napatingin ang lahat ng pasahero sa kanya. Tinanong ni Renz kung bakit ito umiiyak. "Kailangan nating makaalis dito. Andiyan na ang abuwak. Anumang oras ay nariyan na sila." Sigaw nito habang nakatanaw sa labas ng jeep. Hinagod ni Renz ang likod ng matanda. Umismid naman ang ibang mga naron nang marinig ang tila pananakot ng matanda sa kanila. Nasa ganoon silang ayos nang may marinig sa di kalayuan na sumisigaw. Napababa tuloy ang mga pasahero upang salubungin ang lalaki na sumama kanina sa driver. Nang makalapit ito ay nagsabi na kung ano ang nangyari sa driver habang naglalakad sila. Kahit halos sinihingal pa ito, ay pautay-utay nitong sinabi na may sumugod daw na tila malaking bayawak sa kanila kanina. Tumakbo raw siya agad nang makita kung paano sinunggaban ng hayop ang driver. Biglang umatungal ng malakas ang matanda at sinabi na abuwak ang nakita na sumugod sa kanila kanina. Bumakas ang takot sa mukha ng mga naron. Hindi nila alam kung maniniwala ba sila o hindi sa sinasabi ng matanda. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo.
Umalis na tayo rito dahil malamang patay na ang driver. Kinain na ng abwak ang puso nito. Sigaw pa ng matanda. Napalingon sila nang biglang sumigaw ang isang babae. Nakita nila ang malaking bayawak na kagat ang babae sa binti. Panay pa rin ang hiyaw nito. Dahil sa nakita ng mga naron ay nagpulasan sila ng takbo. Natulos sa kinatatayuan si Renz at balak sanang tulungan ang babae. Ngunit napahumindig siya at napaatras nang makita kung paano winakwak ng hayop ang dibdib ng babae. Walang kahirap-hirap kung paano nito kinuha ang puso at ninasab iyon. Tumakbo siya ng mabilis. Bahala na kung saan makarating sa isip niya. Ilang beses siyang muntikan matapilok at masubsob dahil sa bako-bakong kalsada. Bakit ba hindi yun sementado sa isip niya? Hindi rin niya alam kung nasaang bahagi na siya dahil parang iba yata ang daan na tinugpa ng driver. Hindi ito pamilyar sa kanya. Habang nililinga ang paningin sa paligid, habang tumatakbo ay may narinig siyang malakas na sigaw. Kasunod nun ay tila huni ng isang malakas na hayop. Kumabog na naman ang dibdib niya dahil sa matinding takot. Nakita niya ang matandang lalaki na nasa gilid na mabagal na tumatakbo. Hinabol niya ito at nilapitan. Tatang, saan po tayo pupunta nito para hindi tayo mabiktima ng abwak na yun? Hinihingal na tanong niya. Tumigil sa pagtakbo ang matanda at tumitig ng matiim sa kanya. Bumalik tayo kung saan tayo nanggaling. Bilisan natin at nanganganib ang buhay natin dito. Lakad takbo ang ginawa nila. Hindi na nila alam kung ano ang nangyari sa ibang mga kasama. Ngunit ang hiling lang nila ay huwag silang maramdaman at makita ng abwak. Ayon pa sa matanda, ay kailangan nilang marating ang sementadong kalsada upang maging ligtas sila. Ang abwak pala ay isang uri ng aswang na nagpapalit ng anyo na kawangis ng isang bayawak. Ang mga yabag ng tao ang senyales upang sumugod ito at kainin ang mga lamang loob. Tagaktak na ang pawis ni Renz at nag-aalala na rin siya sa kasamang matanda dahil baka sobrang nahahapo na ito. Gusto niya sanang tumigil muna at magpahinga. Kanina pa sila tumatakbo, ngunit tila wala yatang katapusan ang mapuno at masukal na tinatakbuhan nila. Nagulat na lamang si Renz nang biglang bumagsak ang matanda sa lupa. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ng malapitan ang itsura ng abwak na kasalukuyang nasa ibabaw ng matanda. Lumabas ang mahabang dila nito at dinilaan ang gilid ng pisngi ng matanda. Napasigaw ang matanda at balak sana niyang tulungan ito, ngunit tila siya napako sa kinatatayuan dahil bigla na lamang kinalmot nito ang muka at dibdib ng matanda. Tumakas ka na! Ligtas mo na ang sarili mo! Sigaw ng matanda. Gamit ang matatalas na kuko ay walang awa nitong binutas ang dibdib ng matanda. Dinukot ang puso ron, nagkalat ang dugo at lalong nagpagimbal sa kanya nang makita na isinubo nito ng buo ang puso ng matanda.
Nangangatog na napaatras si Renz. Para siyang kasali sa track and field sa bilis ng pagtakbo niya. Kailangan niyang makaligtas at makauwi sa pamilya niya. Nabuhayan siya ng loob nang makita ang may ilaw na poste. Natatanaw rin niya ang sementadong kalsada. Malapit na siya ron nang maulinigan ang huni ng abwak. Umabog na naman ang dibdib niya sa takot at napalingon pa rito. Padaluhong na ito sa kanya, ngunit napaapak na siya sa sementadong kalsada. Sa bilis ng abwak ay napunta rin ito roon. Nagulat pa si Renz nang biglang magbago ng anyo ang malaking hayop. Laika? Paniniguradong tanong niya. Nagulumihanan siya sa nakita nang mapagsino ang hayop na nagpalit ng anyo. Renz! Sagot nito, saka umayos ng upo sa kalsada at tinakip ang dalawang kamay sa dibdib nito. Mabilis niyang hinubad ang damit at ipinasuot sa hubad na katawan ng dating kaklase. Inalungkat niya sa loob ng bag at ipinasuot dito ang isang shorts niya. Nag-aalinlangan man ay tinanggap yon ng babae. Napaluha ito pagkatapos magbihis. Sorry, Renz. Sana ilihim mo lang kung anong nakita mo ngayong gabi. Parang awa mo na. Bakas ang pagmamakaawa sa mata nito. Hindi ko natatanungin pa kung bakit. Pero alam kong may rason ka kung bakit mo yan nagawa. Hindi ko kayang pigilan ang dugong nananalaytay sa mga ugat ko bilang isang abwak. Kahit ayaw ko ay hinahanap ito mismo ng katawan ko. Napaluha ito. Nang gabing yun ay bumalik si Renz kung saan siya tumutuloy. Bukas na lang siya uuwi dahil baka muli siyang mapahamak. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit mailap si Laika kahit dati pa. Dahil pala sa sikretong tinatago nito. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.